Hallelujah! Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay magsitayo na. Ayan. Tayo po ba ay handa na para sa ating Panginoon? Amen! Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Mga kapatid, sabi po sa Psalms 145:3, Great is the Lord and most worthy of praises. His greatness no one can find. Ngayon pong gabi mga kapatid, let's get reminded sa kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon. His name is above any other name. His name is greatest. His name is highest. Kaya po ngayong gabi, let's lift up our hands, stand up, and let's praise and worship our living God. Hallelujah. Generations falling down in worship to sing a song of ages to the Lamb, and all who will believe us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the greatest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above them all. All the angels cries, holy. All creations cries, holy. You were lifted high, holy, holy forever. If you will redeem, sing the song of ages to them. And if you walk in freedom, and if you will sing the song of ages to the Lamb, we'll sing the song forever and amen. All the angels cries, holy. All creations cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever.
your name stands above them all. All the angels cry, holy. All creation's cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people, and hear your people sing, holy, and to the King of Kings, holy, and you will always be holy, holy forever. Let the people sing. Holy, all creation's cries, holy. Maari po ba nating itaas ang ating mga kamay? Let's praise and worship our living God. Let's desire and long for Him. Hallelujah! Hear your people sing, and hear your people sing, holy, and to the King of Kings, holy, and you will always be holy, holy forever. The angels and all the angels cries, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people, and hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. And you will always be holy, holy forever. You holy God, you holy forever. We praise your name, we worship you, Father. Hallelujah. Let's continue to praise and worship our living God. Naniniwala po ba tayo that God is alive in us? Amen. Amen. Parang mahina po, naniniwala po ba tayo that God is alive in us? Amen. Palakpak po natin ang ating mga kamay. I was lost when I never me up now and set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than my word can say. Follow you, love you all my days. Fix my eyes, following your ways. Forever safe in the living grace. You are, you are, you are loving us. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh,
are holding me. You sent your son down and set me free. Everything in this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I believe that your will be done, and I won't stop till your kingdom come. You are, you are, you are, you are loving me. Lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, 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 you are alive. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Cause you are my Freedom. we lift you higher. You are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, never ending. Oh, 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 you are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Hallelujah. Let's continue to sing the song to our God. Patuloy po nating naisin. Let's continue to long and to desire sa presensya po ng ating Panginoon. I don't want anything in this world, only you, Jesus. Ikaw at ikaw lamang, Panginoon. Don't want anything but you. You're more than every dream come true. All of the things I won't want, they don't come close to knowing you. Now that I'm yours and you are mine, our love is the secret that I find. Now that forever in the treasure don't come pulling in. Just give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. More than sin.
Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We only want you, O God. We only want you and long for you, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng papurit pasasalamat. Hallelujah. Tayo po ay makibukas sa aklat po ng 1 Thessalonians chapter 1, beginning verse 1 hanggang verse 8. Verse 10. Okay? Basahin po natin. From Paul, Silvanus, and Timothy, to the church of the Thessalonians in union with God the Father and the Lord Jesus the Messiah, may grace and peace from our God, from God our Father and the Lord Jesus the Messiah be yours. We always thank God for all of you when we mention you in our prayers. In the presence of our God and the Father, we constantly remember how your faith is active, your love is hard at work, and your hope in our Lord Jesus the Messiah is enduring. Brothers whom God loves, we know that He has chosen you. For the gospel we brought did not come to you in words only, but also with power, with the Holy Spirit, and with deep conviction. Indeed, you know what kind of people we proved to be while we were with you, acting on your behalf. You became imitators of us and of the Lord. In spite of a great deal of suffering, you welcomed the word with the joy that the Holy Spirit produces. As a result, you became a model for all the believers in Macedonia and Achaia. From you, the word of the Lord has spread out not only in Macedonia and Achaia, but also in every place where your faith in God has become known. As a result, we do not need to say anything about it. For people keep telling us what kind of welcome you gave us and how you turned away from idols to serve a living and true God, and to wait for His Son, whom He raised from the dead, to come back from heaven. This Jesus is the one who rescues us from the coming wrath. God will bless the reading of His Word. At sa gabi pong ito, I would like to share with you ang salita ng Panginoon na patuloy nating pag-aralan, the lesson about the church in Thessalonian. Okay? So the lesson about the church in Thessalonian. So 3M. Tatlong M ang nais ko pong ibahagi sa atin na kung saan, kung paano po ang Thessalonian church ay they were having impact. Nagkaroon sila ng impact in spite of may mga suffering. May mga nararanasan po silang mga suffering during that time. So, matinding suffering ang nararanasan nila. Pero makikita po natin how they impact other people. Paano sila nagkaroon ng impact. Ngayon po, pagyanig po ngayon, sa panahon natin ngayon. Niyayanig ang lahat ng mga mananampalataya sa loob ng iglesia. At ito pong Thessalonian ay makakakitaan po natin kung paano po ang Diyos ay magbibigay po sa atin ng encouragement and learnings about that church in Thessalonian. 3M. Ano po ito? Number 1 is move. Number 2 is mimic.
Number 3 is model. 3M. Move, mimic, model. So, 3 M. Yan pong 3 M na yan ay nais ko pong tignan po natin. Ang mga Thessalonian church ay kapag tinignan po natin sila, tignan po ninyo kung ano po ang naging dahilan kung bakit sila po ay talagang naging pagpapala. In spite na maraming mga pagsubok. Kaliwat kanan na pagsubok. Tignan po ninyo. Sa verse 5 ay gusto ko pong makita po natin dito. Yan. In verse 5, "For the gospel we brought did not come to you in words only." So sinasabi ni Apostle Paul, tingnan po ninyo, gusto ko pong basahin po natin at tingnan po natin. "For the gospel we brought did not come to you in words only." Hindi lamang yung sinabi. Kundi makikita po natin dito, but also with power, with the Holy Spirit, and with deep conviction. Indeed, you know what kind of people we proved to be while we were with you, acting on your behalf. Tingnan po ninyo. They were moved with power. Saan po nanggaling yung power na yon? They were moved with power through the Word of God. Yung salita ng Diyos na narinig nila mula sa mga apostol, they were moved. Mga kapatid, kaya nga po napakahalaga ng pakikinig. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, makikita po natin yung pagkilos ng Diyos. Alam niyo po ba na, sabi ko nga sa inyo, the word of people hurts, but God's word heals. Ang salita ng tao ay talagang nananakit yan, but the word of God heals. Why? Because there is power. Merong kapangyarihan. Kaya nga po sa sa Romans chapter 1 verse 16, yung salita na pinapahayag patungkol kay Kristo. Ito po yung kapangyarihan ng Diyos. Tingnan po ninyo, "For I am not ashamed of the gospel, because it is God's power for the salvation of everyone who believes, of the Jews first and of the Greek as well." Meron siyang kapangyarihan para magpagaling. Alam niyo po ba na ang pinaka number 1 na sakit, hindi po cancer. Ang number 1 na sakit is sin. Yung kasalanan. Kasi yung kasalanan nakakamatay talaga. Hindi lamang physical, kundi pati yung kaluluwa. Pinapatay. Pero yung sakit sa physical lang yun. Pero yung kasalanan, pumapatay. Spiritual at physical. Kaya nga, mahalaga na kung saan makita po natin yung galaw ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, alam nyo, sa totoo lang, makikita po natin sa isang church na talagang merong kapangyarihan na kung saan namumove ang tao because of the Word of God. Yung salita ng Panginoon. Doon nakapokus eh. Mas masarap pag-usapan ng salita ng Diyos. Kapag pinag-usapan ng salita ng Diyos, magkakaroon ka ng pag-asa. Kaya sinasabi ng Romans 15 verse 4,
Ano ang sinasabi ng Romans 15 verse 4? Merong pag-asa kapag salita ng Diyos. Kaya dito, for everything that was written long ago was written to instruct us so that we might have hope through the endurance and encouragement that the Scripture give us. Yung pag-asa na kung saan tayo po ay makapagtiis sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay ng isang tao. Kaya kapag walang salita ng Panginoon na naririnig ang isang tao, hindi siya namumove because of the power of the Word, ay bagsak po yan. Madaling bumitaw, madaling bumigay, madaling umayaw. Why? Because we are not moved by the power of God's Word. Kaya ang Thessalonian, tingnan niyo, iba eh. Iba po. Kapag tayo po ay moved by the power of the Word of God, yung salita ng Panginoon. Kaya kapag meron tayong ginagawa, alam niyo kapag meron tayong salita ng Panginoon, makikita niyo po yung direction eh. Natatandaan niyo nung tayo po ay nag-anniversary? Because of the Word of God, nagkaroon tayo ng pag-asa eh. Na alam natin na tutugunin tayo ng Diyos. Di ba? Hindi niyo po ba nakita? Ako, sa totoo lang, I'm very amazed at nakita ko our God is truly alive. Ang Diyos natin ay totoo. Kailanman hindi tayo iiwanan. Why? Talagang proven po yun eh. Pero nyo, libo-libong tao, ang dapat nating ilagay doon, pero makita po natin, dahil sa salita ng Panginoon, tinugon na kayo. May mga Word of God na pinanghawakan tayo. Kaya nga doon, kumilos ang Banal na Espiritu Santo. Pangalawa, they were moved by the power of the Holy Spirit. Alam niyo po ba kahit na anong gawin natin, pag walang pagkilos ng Banal na Espiritu Santo, hindi ho tayo magkakaroon ng impact. At paano makakakilos ang Banal na Espiritu Santo? Pag hindi po natin siya napipighati. Paano natin mapipighati ang Espiritu Santo? Di ba sabi ni Apostol Pablo, quench not the Holy Spirit. Huwag nating pighatiin ang Espiritu Santo. Mga kapatid, without acknowledging the Holy Spirit, pag hindi natin in-acknowledge ang Holy Spirit, sa panahon natin ngayon, yung dispensation ng Diyos, it is the Holy Spirit. Amen po ba? Ang Banal na Espiritu Santo, siya yung magpapaalala, siya yung magtuturo, siya yung magkukonvict sa atin doon sa kanyang mga salita na naririnig natin. I-remind niya tayo kung ano ang dapat nating gawin. Kaya, very clear ang Scripture. Kapag tayo po ay patuloy na tinignan po natin kung ano yung galaw ng Espiritu Santo. Kaya nga dito, ang Thessalonian Church, in spite of many suffering, talagang they were being blessed at naging pagpapala po sila sa lahat ng mga mananampalataya. Saan po? Macedonia, sa Akaya, at hindi lang doon sa Akaya, marami pang mga churches na naging pagpapala ang Thessalonian Church. Amen po ba? Because they were moved with the power. Sabihin niyo po, move with the power. Dalawa lamang po yan. The power of the Word of God and the power of the Holy Spirit. Yan po yung lagi po natin tatandaan.
Wala ho tayong sariling kapangyarihan. It is only the Holy Spirit na siyang makakakilos sa ibang tao. Kahit anong gawin natin diyan, kahit ako, without the power of the Word of God, without the power of the Holy Spirit, hindi ko kayang magbago ng tao. Hindi ko kayang i-convict ang tao. Kasi, tingnan po ninyo, they were moved with the power. The power of the Word, the power of the Holy Spirit. Makikita po natin yung deep conviction. Pakita mo nga ulit yung verse 5. Tingnan nyo, for the gospel we brought did not come to you in words only, but also with power, with the Holy Spirit, and with deep conviction. Indeed, you know what kind of people we proved to be while we were with you, acting on your behalf. Tingnan po niyo yung word, yung salita na sinasabi nila Apostol Pablo ay merong kapangyarihan. At yung pagkilos ng Espiritu Santo, ito yung nagkukonvict sa kanila. They were deeply convicted. Talagang, alam niyo po ba na paano sila na-convict? Dito po sa verse, sa verse 9, saan na ba yung idols dito? Verse 9. Ayan, verse 9, tama. Yung verse 9. Ito po, tingnan po ninyo, yung because they were convicted, yung kasalanan na dati nilang ginagawa, ano yan They were turned, tingnan po ninyo, they turned away from idols. Yung power ng salita ng Panginoon, talagang they were moved to turn away from the idols. Yung idols na dati nakikita ni Paul na sumasamba sila sa maling Diyos. Pero dahil na-move sila deeply, ito po yun, And how you turn away from idols to serve a living and true God. Ito po yung kapangyarihan ng salita ng Diyos at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nga, ito po yung una, move. Para tayo po magkaroon ng impact, we need to be moved by the power of the Word of God and the Holy Spirit. Amen po ba? Hello? Gusto niyo po bang magkaroon tayo ng impact? Hayaan po natin the Word of God, yung salita ng Panginoon. Kaya makikita niyo po yung mga Thessalonian church, iba Iba yung ginawa ng Panginoon sa kanila. Pangalawa, mimic. Sa verse 6, you became imitators of us and of the Lord. In spite of a great deal of suffering, you welcome the word with the joy that the Holy Spirit produces. Mimic. Ano ang ibig sabihin ng mimic? Ito po, you became imitators. Pag sinabing mimic, imitator. Duplication. Tayo po ay imitators of God. Saan po sila sumunod? Saan po sila, ang tawag nito? Sino po yung sinundan nila? Na apostles and God. Kasi maging ang ating Panginoon, sinasabi niya, imitate me.
Si Paul, sinasabi niya rin, imitate me as I imitate Christ. So ibig sabihin, yung impact na meron sila dahil sa kanilang paggaya. Alam niyo po ba na sa panahon natin, pansinin ninyo, ngayon, iba na naman ang uso ngayon na pantalon. Dati ang usong pantalon, yung masikip. Tapos, masikip na, bitin pa. Di ba? Ngayon, anong uso ngayon? Maluwag. Oh, bumabalik na naman yung bell button eh. Paulit-ulit lang yan. Kaya, gaya-gaya po tumaya ang mga tao eh. Pero mas magandang maging gaya-gaya po tumaya tayo, mga Kristiyano. Gayahin po natin kung ano po yung pamumuhay ng mga apostol at ang ating Panginoong Jesucristo. Na dapat makita po sa atin yung tinatawag na yung imahe ng Diyos sa buhay po natin. Kapag namumuhay ng may katwiran, gayahin po natin. At yun po yung sinasabi rito. Ang mga apostol, namuhay sila in spite na maraming suffering, eto rin po yung ginaya nila eh. Na sa kabila ng mga pagsubok, hindi po sila umayaw. Kahit maraming problema, hindi umatras yan na nasa harapan mo si Goliath, hindi umatras yan si maliit na David. Talagang hinarap niya. Unlike doon sa mga sundalong hasana talaga, taas nakikita nila si sinong harap sa akin? Wala, natatakot yung mga talagang sundalo na bihasa. Pero itong si David, ako po ang harap sa kanya, manari. Ang liit lang niya. Pinasuot sa kanya yung hindi siya makalakad. Bakit? Hindi siya sanay doon sa armor, tsaka mas malaki, bata siya. Pero pagdating doon sa meron siya. Sling. Yun lang eh. At yung pananampalataya niya sa Diyos. Dahil siya ay merong Diyos at nakita niya kung gaano ang Panginoon ay malakas sa kanyang buhay. Talagang di siya natakot doon sa malaking giant na nasa harap niya. Kaya dito yung mga lingkod ng Panginoon, ginaya ng mga Thessalonian kung sino ang Diyos at maging yung mga apostol sa kabila nung pagsubok. Kaya ang mga apostol, alam din nila kung sino yung gagayahin nila, si Christ. Yung suffering na dinanas niya sa krus ng Kalbaryo, na habang buhat-buhat niya yung krus, talagang hinagupit siya, pinaglaruan siya, pero napagtagumpayan niya yon. Kaya ang mga apostol, ganun na lamang din ang kanilang pagtulad sa ating Panginoon, na sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, hindi ka aayaw na tapusin ang ipinapagawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi pa tapos ang Diyos eh. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Marami pa tayong gagawin. Alam niyo po ba na ang daming kaluluwa pa na talagang kailangan nating mailapit sa Diyos. Ako, kung talagang kaya ko lang na lahat yan, yung bang isang lang, pero hindi eh. May mga iba-ibang lugar eh. Iba-ibang lugar eh. Kaya nga tayong lahat, may mga kanya-kanya tayong mga mga tasking eh, kung saan lugar tayo ina-assign ng Panginoon. Gamitin po natin kung ano yung meron tayo, katulad ni David. Ano man yung giftings, gayahin po natin ang mga lingkod ng Panginoon. They were a simple man, ordinary men and women, but God used them
to be an extraordinary men and women of God. Why? Because they imitate God. They imitate God. Ginaya nila ang Diyos. Amen po ba? Sino po rito marami suffering? Ha? Pagdating mo sa finances, we suffer. Pagdating po sa emotion, we suffer. Pagdating mo sa physical, we suffer. Sa isip, we suffer. Dami nating iniisip. Sino rito ang walang isip? Taas ang kamay. Na? Meron bang walang iniisip? Ha? Meron po ba rito ang walang iniisip? Naniniwala ko, wala ko rito na walang iniisip. Lahat po tayo ay may iniisip. Yun lang isipin mo kung ano yung kinabukasan mo. Stress na yan eh. Paano kaya ako makakatapos ng pag-aaral? Di ba? Paano ko kaya marating yung pangarap ko? Kaya mga kabataan natin to, ano na yan eh, sa isip nila, marami ng plano yan eh. Di ba? Dami na nating iniisip na gagawin para sa buhay natin. Yun lang nakaka-stress. Pero tandaan po natin, mga kapatid, pangalawang M is mimic. When we imitate Christ, pati yung kanyang mga pananalita na talagang with power, talagang nakaka-encourage, nakaka-inspire. So, hayaan po natin, patuloy po nating gayahin ng ating Panginoon. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, mimic God. Yan. Sabihin mo sa katabi mo, mimic me. Gayahin mo ako. Oh, hindi ba kayo confident na kayo ay gagayahin nila? Kapag ginagaya natin ang ating Panginoon, ibig sabihin, confident ka na ginagagayahin ka rin. Amen po ba? So let us allow na tayo po ay tularan ng iba. Amen po ba? So, sabi rito, in spite of a great deal of suffering, you welcome the Word with the joy that the Holy Spirit produces. Tignan po ninyo. Ay, wala na pala rito. Pakilagay nga yung verse. Verse 6. Tingnan po ninyo, ang mga Thessalonian, yung kanilang joy sa puso, naging nakikita eh. Talagang masaya pa rin sila because of the work of the Holy Spirit. Because of the word na kanilang winelcome. Kaya nga dapat laging welcome sa puso natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Para makakilos ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya tandaan po natin, sabi ng Hosea chapter 4 verse 6, is not by might nor by power but by my Spirit. Sekaraya 4:6. Yung Hosea chapter 4 verse 6, parang my people perish because of lack of knowledge. Tama ba? Ayun. So, without the Word, without the power of the Holy Spirit, we will be destroyed. Kaya dito, makita po natin yung mga Thessalonian, talagang may galak sa puso nila. Why? Because they welcome in their heart yung salita ng Panginoon. So ito po yung gayahin po natin. Let us mimic them. Gayahin po natin how they welcome the Word of God. Amen po ba? Amen po ba? So dahil nga meron silang, they were moved with the power of the Word and the power of the Holy Spirit, at sila rin po ay tinularan nila ang Diyos, maging yung mga apostol, kung ano po yung kanilang pamumuhay, na kung saan ito po ay nagsilbing inspiration nila para sila ay magkaroon ng endurance doon sa gitna ng suffering.
sa kanilang buhay. Ngayon, number 3 as a result. Sa verse 7, ito po, number 3 as a result, they became a model. Di ba? Model. Number 3, model. So, hindi na po sila Apostol Pablo ang modelo. Sila na. Amen po ba? Kaya sa atin, kung ating tutularan ang mga taga-Tesalonika na naging modelo sila sa atin, we mimic them, then tayo rin po ay magiging modelo sa ibang mananampalataya in our days. Amen po ba? So ito po yung nais ng Panginoon na makita natin. Let us, model Christ. Let us model the life na kung saan pinakita ng mga taga-Tesalonika. Tingnan po ninyo, as a result, you became a model for all the believers in Macedonia and Achaia. Pero nyo, naging modelo. Kaya nga po, kapag ka modelo, di ba, makikita po natin yung mga model ng damit, kung ano yung mga style at yung ginagaya di ba? Bakit sila nagmo-model? Para ang tao bumili at gayahin na magsuot ng ganon. Amen po ba? Kaya tayo, sino ang minomodel natin? Ha? Sino ang minomodel po natin? Ha? Si Christ. Minomodel natin si Christ na kung saan para lahat ng mga tao na makakita sa atin, talagang mamamangha. Kaya nga dito tingnan po ninyo, dahil sila po ay naging modelo, ano po ang ginawa po nila? Paano po sila naging modelo? Dito po sa yung active faith nila sa verse 3, tingnan po ninyo yung sinasabi ni Paul. Active faith, yung love, and even yung kanilang endurance. Ito po yung kanilang, sa verse 3, makikita po ninyo, we constantly remember how your faith is active. Active yung kanilang faith. Yung pag-ibig nila talagang makikita mo. And even yung kanilang endurance. Ayun and your hope in our Lord the Messiah is enduring. Meron po silang endurance Kaya dito yung faith, hope, and love, makikita po natin yung tatlo. Di ba? Giftings yan Kaya dito sa verse 8, tingnan po ninyo, sila Paul ay wala nang dapat sabihin sa mga tao doon sa Macedonia at Achaia. Bakit? Kasi naging modelo po yung mga taga-Tesalonika. Hindi na kailangan magsalita pa sila Paul. Sabi niya, from you the word of the Lord has spread out not only in Macedonia and Achaia. So hindi lamang sa Macedonia at sa Achaia, but also in every place where your faith in God has become known. As a result, we do not need to say anything about it. Hindi na kailangan magpahayag nila Paul. Bakit? Hayag na kung anong pananampalataya meron ang mga Tesalonika. Amen po ba? Kaya po ito yung impact Yung faith. Anong klaseng faith ang gustong makita ng Panginoon sa atin? Anong klaseng faith? Hebrew 11:6. Faith that pleases God. Hebrew 11:6. Faith that pleases God. Mga kapatid, dapat yung nalulugod ng Diyos, yung hindi ka nag-aalinlangan.
Kaya nga nung time na tayo po'y nag-anniversary, 500,000 ang ating budget. Sino rito ang nag-alinlangan sa 500,000? Nung sinabi ko sa inyo, 500,000, nagmi-meeting tayo. Meron ba rito nag-alinlangan sa 500,000? Meron po ba? Ginawa ng Panginoon. Kaya nga kapag tayo po ay merong pananampalataya na nakalulugod sa Diyos, walang imposible. Kayang umilos ng Panginoon. Kaya niyang ibigay kung ano man yung mga bagay na ating idinadalangin sa Kanya. Kaya tingnan po ninyo, now without faith it is impossible to please God. For whoever comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who diligently search for Him. Ganito ang pananampalatayang ipinakita ng mga Thessalonian. Talagang they prayed, yung pananampalataya nila sa kanilang pananampalataya, hindi sila nag-alinlangan sa Diyos in spite of many suffering. Hindi na yanig yun, hindi na hadlangan. Mga kapatid, ito po yung nais ng Panginoon sa atin na klase ng pananampalataya na hindi nahahadlangan ng kahit anumang mga pagsubok sa buhay. Yan bang pagsubok mo ay mas malaki pa ba sa Diyos mo? Yan bang pangangailangan mo mas malaki pa ba sa Diyos na kinikilala mo? Yan bang pangarap mo mas malaki pa ba sa Diyos mo na kinikilala? Please God sa pananampalataya mo. I-please po natin siya. Huwag kang mag-alinlangan. The righteous shall live by faith. Walk by faith, not by sight. Amen po ba? Huwag tayong tumingin doon sa nakikita natin. Ay no, walang pag-asa to. Nakunti natin kaya to. Kaya nga ang Diyos hindi nakakakilos kapag tayo po ay tumingin sa mga nakikita lamang natin. Ang pananampalataya, lumalagos yan. Beyond dun sa nakikita mo sa present. Nasa harapan mo ay malaking problema, pero nandoon sa kabila yung napakagandang katugunan ng Diyos. Tignan mo yun sa malayo. Ganun ang pananampalataya meron ang Thessalonica. Kaya nga ang Macedonian Church, kahit na nagsasuffer din sila, tingnan nyo kung paano sila magbigay. Di ba? Naging example din ang Macedonian Church. Sa kabila ng matinding pagsubok, nandun pa rin yung kanilang pagbibigay. O, kaya sa atin po, sa kabila ng matinding pangangailangan, magbigay ka. Huwag mong isipin, wala ka ng pambili ng ganito, ganyan, ganon, ganyan. Tested and proven na ang Panginoon. Kahit walang matira sa'yo, if you are willing to sacrifice, bigay mo para sa Panginoon yan, then God will do the rest. Amen po ba? Ay, ang ano ko na lang to eh. Pang milk tea. Mga kapatid, kalimutan mo yung milk tea mo. Magbigay ka sa Panginoon. Tignan mo. Hindi lang milk tsaka tea ang ibibigay sa'yo. Lalagyan pa ng honey ng Panginoon yung milk tea mo. Amen po ba? Milk tea with honey. Ganun ka ano ang Panginoon. Kaya nga, kapag ka tinignan mo yung suffering, hindi mo makikita ang Diyos. Mas mainam na ngayon may suffering,
Sa dulo nun, ginawa. Why? Kasi meron kang faith eh. Nilagpasan mo yung suffering because of faith. Kaya po, dito, napakaganda ng saan mang lugar, pakita natin uli yung verse. Sa verse 8, sabi niya, but also in every place where your faith in God has become known. Nakikita nila, grabe ang pananampalataya ng apandisrak. Amen po ba? Kahit saan tayo pumunta, makita nila yung pananampalataya. Kaya nga po yung mga kapatid ko pati nanay ko nung sinabi ko sa tiyahin ko, auntie, sa birthday mo magbibigay ako ng lechon, ha? Parang yung mga kapatid ko tsaka yung nanay ko. Sabi niya, magbibigay ka ng lechon. Ang mahal nun. Sabi ko, bala ang Panginoon. Pati yung mga kapatid ko, yung mga si Jeron, sila hanggang sa malapit na dumating. Ang pira, malapit na dumating. Nagkasakit naman ako. Na-hospital ako. Dinala ko yung sarili ko sa hospital, nagpa-check up kami. Gumastos. Pati yung tinatabi-tabi ko na meron akong tinatabi na naipambili ko tuloy ng ng gamot. Bagamat si Sister Joy nagbigay ng pang-pa-check up ko, pang-pa-laboratory, siya na yung nagbayad. Marami din yung gamot na binili. So napawasan yung naku po, saan ako kukuha nito? Pero God provide. Kasi faith. Dumating yung kaya nung malapit na, Mami, sabi ko sa kanya, hindi ka ba makikihati sa akin? Ayun, nakihati siya sa akin. O edi, nabuo ko yung panlitsyon ko. O, nakita ng mga kapatid ko yun. Kahit na sakto na lang yung sakto yung gasolina, sakto yung pang-exit ko. Buti na lang, binigyan ako ng kasi kulang na wala na akong pang-toll gate pa uwi. Dahil yung toll gate ko na nandun na nilagay ni Sister Joy, sakto lang papunta. Pagbalik, hindi na kasya. Kaya, buti na lang yung tiyahin ko, dahil nag-service ako dun sa Patay, binigyan niya ako ng 2,000. Eto ka naman, yung mga bisita naman namin na taga Pampangang mga matatanda, yung mga lolo namin, yung mga kapatid ng lolo ko, sumenya sa akin. Mamaya, bigyan mo ako naman. Sumenyas. E di nag-isip ako, meron akong 2,000. Pero bago pa sila dumating, yung kapatid ko, nag-birthday. Biro mo, nagbigay ako ng lechon dun sa tiyahin ko, tapos siya wala akong ibibigay. Binigyan na ako ng 2,000 ng tiyahin ko. Naghati kami. Iniwan ko yung 1,000. Di binigay ko doon sa kapatid ko 1,000, yung 1,000 may natira pa ako. Ngayon, itong mga lolo namin dumating. Tapos, sabi niya, sumenya sa akin. Ibig sabihin nun, kailangan magbigay ka sa kanila kasi ganun sa mga probinsya . Alam nyo ba, ito, sekreto, ang mga matatanda, bigyan mo kahit magkano lang masaya sila. Tsaka hindi ka nila makakalimutan. Totoo po ba yon, mga matatanda? Mga senior? Oo. Subukan ninyo pag binigyan nyo yung mga lolo-lola ninyo, mga nanay nyo na matatanda, ang saya niyan. Kahit bigyan mo lang ng 200 yan, ang saya niyan. Masaya ang mga matatanda. Hindi ka makakalimutan yan. Tandaan nyo yun. Hindi ka nila makakalimutan. Alam niyo po ba na, di may 1,000 ako? Sabi ko, naku, 3 tong paano ko hahatiin tong 1,000? Wala na akong pang toll gate. Di ginawa ko, sabi ko doon sa kapatid kong bagong dating na galing ng Saudi. Sabi ko sa kanya, Tol, wala kang 1,000 dyan, bigyan natin si Lolo, sabi ko. Meron ako dito, sabi niya, 100 real. Kala ko, ibibigay niyo 100 real dyan sa akin .
papapalit ko kaagad yun, sobra na 1,000 yun, 1,500 yun, di meron pa akong 500. So tingnan natin doon sa sabi niya kay Kat. So humingi siya doon sa asawa niya, then binigay sa akin. So 2,000 ulit, 3 yon. Sabi ko, pahingi po akong 500, hati-hati na kayo dito sa 2,000. Ayun, naibigay ko yung tigpa 500 nila, at the same time, meron pa akong 500. Alam niyo po ba, nalaglag pa yun. Doon, nalaglag. Napulot nung tsuhin ko, nagpabili pa siya ng ng Red Horse. Pinambili yung 500 ko, nung hinahanap ko, wala. Pero naibalik naman sa akin. Kasi sabi ko, nawala yung 500 ko. E di, naibalik siya. Sa madalit salita, naibalik. Kinabukasan, ayun na, mag-toll gate na ako. Nagpakarga ako sa 7-Eleven. Yung last digit, baligtad. Imbis na 93 kasi yun sa akin nailagay ko 39. Naku, sa ibalo pumasok nung nandun ako sa Balintawak. Patay na nito. Sabi ko, maano ako nito? Sa Bukawi. Pagdating ko ng Bukawi, Sir, wala pong laman. Ay, ito po yung resibo. Pagtingin niya, Sir, iba po yung nalagyan nyo. Naku po, sabi ko, wala na po akong pera. Talagang wala na talaga. Di, Ma'am, gusto nyo po yan nyo na lang sa akin para bayaran ko na lang doon. Saan ko po ba dapat bayaran yan? Or bawasan na lang pag nag-load ako. Hindi po pwede, sir Kinuha ko yung barya ko dun sa nagdakot ako ng barya dun sa bulsa ng bag. Binigay ko sa binilang niya, 130 lang yung naawa siguro sa akin Ma'am, talaga wala na po akong pera. Kaya ang galing pa rin ng Panginoon, pinalabas pa rin ako, pinapasok pa rin ako sa Manila. Kaya favor pa rin. Kaya kinabukasan, binayaran ko yung 514. Pero bukas, ewan ko kung ibibigay niya, sabi niya after 3 days daw, may babalik yung load. Hindi ko alam kung bukas or sa susunod na araw pa. Pero tingnan po natin, yung faith na, alam niyo po ba yon? Kahit wala ka pa, pero kapag pinanghawakan mo ito, alam niyo po ba yon? Makikita ng marami. Kaya nakita ng kapatid ko yun Tsaka yung nanay ko, lagi kong binabanggit sa kanila, saan ka kukuha ng pang lechon mo, sabi niya. By faith. By faith, dumating yung pang lechon. At nakarating po yung lechon sa kanila. Sarap na sarap sila sa lechon, Ubus ka agad, parang nilangaw lang. Ba't kaya ganun? Pag lechon, ang bilis na ubos. Hindi naman masarap. Masarap ba lechon? Yung balat. So anyway, ito po yung faith na sinasabi. Tandaan po ninyo kahit na sa tingin mo na nasa harap, parang ang laking hadlang, wag tayong pahadlang. Ang Thessalonian faith, ito yan Tingnan nyo, sabi niya, but also in every place where your faith in God has become known. Talagang naipakita na kahit saan sila pumunta, alam nila na ito yung pananampalataya ng mga Thessalonian Church. Kaya po sa bawat isa po sa atin, hayaan po natin magkaroon po tayo ng tinatawag na modeling faith na kung saan faith that pleases God. Yung faith na to na hindi nag-aalinlangan. At alam mo kapag ka nalulugod ang Diyos sa pananampalataya mo, tutugon ng Panginoon. Amen po ba? You have a big God. Sabihin mo sa katabi mo, you have a big God. Yan. Meron kang malaking Diyos. Kaya huwag kang mag-aalinlangan. Sample ko pa si Janea. Si Janea, alam niyo po ba? Yung kanyang pag-i-enroll, pag-i-exam, inunan niya yung Ano ba yung inuna mo nun, nak? Dapat mag-i-exam ka na.
Birthday ng mami ko pala yun. So ibig sabihin, kailangan kaming pumunta at siya lang ang hindi makakasama dahil mag-e-exam siya. Pero sabi ko na kailangan kumpleto tayo. May pakita natin na talagang yung ano natin kay Mami Lu, sabi ko. Ayun, yung faith niya. So ginawa niya yun, inuna niya yung para ma-please yung lola niya. Meron siyang faith. Pinaboran siya ng Diyos. Nung mag-e-exam siya, ang dali niya nakapag-exam. Pati nung mag-e-enroll siya, ang dali niya nakapag-enroll. Even yung kanyang finances. Kahit na nag-apply siya ng tawag nito, scholarship, hindi siya pumasa. Ewan ko ba, ba't hindi pumapasa sa scholarship itong mga anak ko? Pero dahil merong faith, God provides. Amen po ba? Hindi magkukulang at hindi nagkulang ang Diyos. Amen. Amen! Yan. Dapat faith! Pag sinabing faith, talagang matigas yan. Hindi faith. Dapat faith! Meron tayong faith. Kaya sa buhay natin, hayaan po natin yung tatlo. Ano yon? Move, mimic, model. So ito yung lesson na matututunan natin sa mga taga-Thessalonica. In spite of suffering. Na talagang hindi sila tumigil sa pananampalataya. Bagkus they, they become known. Nakilala po sila ng maraming mga churches, ng maraming mga tao dahil sa pananampalataya nila. So naging modelo, sumunod sila sa mga tinularan nila yung ibang mga believers. Kaya sa bawat isa sa atin, tingnan po ninyo, hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ko nga, malapit nang dumating ang Lord eh. So, ano yung mga sign? Ang sign na malapit nang dumating si Lord, busyness. Babalik ang Diyos sa panahon na ang lahat ng tao katulad ng panahon ni Noah. Abala ang maraming tao. Kaya mga kapatid, ito sa verse 10. Sa verse 10, and to wait for His Son whom He raised from the dead to come back from heaven. This Jesus is the one who rescues us from the coming wrath. So, yung endurance ng kanilang pananampalataya dahil tinularan nila ang mga ang mga apostol, tinularan nila ang ating Panginoong Jesucristo, and they believe talagang yung faith nila ay hindi sila na-move doon sa mga nasa harapan nilang mga suffering. Tandaan ninyo, ang dami pong mga nakapaikot na mga suffering sa kanila. The same with us, marami rin po tayong mga nakapaikot na mga suffering. Pero tandaan po ninyo, while we are waiting for the Lord's coming, habang nag-aantay po tayo, hayaan po natin yung faith, love, hope, manatiling intact. Faith, love, hope, magkaroon po tayo ng endurance sa mga suffering na nararanasan po natin till Jesus come. Amen po ba? Sa Matthew 24:13, sabi niya doon, ano po yung sabi sa Matthew 24:13? Ano sinasabi ng Matthew 24:13? But the person who endures to the end will be saved. Kaya ito po, ganito ang mga Thessalonian church. Let us endure suffering sa buhay po natin. Amen po ba? Let us endure suffering. Okay? Sabihin niyo sa katabi niyo, endure suffering.
Tayo pong lahat ay tumayo. Mga kapatid, God is good. Amen po ba? God is good. God is good. All the time. And all the time, God is good. God is good. Kaya nga, mga kapatid, hayaan po natin, lagi nating gayahin ang mga Thessalonian church. Let us move, let us mimic, and let us model. Model Christ in our life. So as we sing this song, alalahanin mo yung kabutihan ng Panginoon. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice, I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. You as a father. I've known you as a friend. You as a friend. And I will of the goodness of God. Shall we lift our hands and let us declare by faith? And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let us declare it by faith. God is good in our life. My life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is Your goodness is running after, it's running after me. yes. Have faith in God. Your goodness is running after, It's running after me. And my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. it's running after me. Your goodness is running Your after. goodness is running after, it's running after me. And my life, Your goodness is running after, it's running after me. and my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life, You have been faithful.
Yes, Lord. Hallelujah. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, Oh, I will sing I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah, Jesus. We give you thanks, O God. Panginoon, marami pong salamat sapagkat minsan pang kami, O Diyos, ay niliwanagan mo sa pamamagitan ng buhay ng mga iglesia sa Thessalonica. O Diyos, kung paano sila namuhay, kung paano sila nagpakita ng halimbawa upang sila po, O Diyos, ay maging pagpapala sa maraming mga iglesia mo, Panginoon, at sa maraming mananampalataya. Lord, in spite of suffering that they face, Panginoon, sa kanilang buhay, still, O God, sila po ay naging pagpapala because they were moved with power, the power of your word, the power of your spirit, O God, and they imitate the apostle, yung mga leader nila, Panginoon. And even, O God, you. And they become a model. Lord, likewise, sa buhay namin sa panahong ito, let your word, let the power of your word continue to move, and even your spirit, O God. Hallelujah. We pray, O God, hayaan mo po, O Diyos, ang mga salita mo na naririnig po namin, ang mga bagay na halimbawa na nakita na po namin, hayaan niyo pong ito po, O Diyos, deeply move, convict us, O God, in the name of Jesus. Lord, convict your people, O God. Hayaan niyo po, O Diyos, hindi ang mga suffering ang patuloy na mamagnify sa buhay ng bawat isa. Bagkus ikaw ang maitaas, ikaw ang makita, ikaw ang maparangalan, ikaw ang maipahayag. Kahit na maraming mga suffering, emotional, mentally, physical, financially, and even spiritually, Lord. Panginoon, hayaan mong ikaw ang makita sa buhay ng bawat isa upang ang buhay po namin sa panahong ito ay maging impact upang ang maraming tao ay mai-connect namin sa iyo, upang maraming tao, Panginoon, ang maturuan namin sumunod sa iyo, upang maraming tao ma-inspire po namin, upang maraming tao, Panginoon, ang ma-motivate sa kanilang pananampalataya na magsuko ng buhay sa iyo. Upang patuloy na sila po, Diyos, ay maprotektahan. Magkaroon ng affirmation, ma-affirm po namin sila sa kabila ng mga pagsubok na kanilang nararanasan. Lord, we pray. Salamat po. Let the manifestation of your word na patuloy na dumaloy sa buhay ng bawat isa na sa gabing ito, Lord, deeply, the conviction of the Holy Spirit ay patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. Ano man ang kinakaharap ng mga suffering, Lord, ang lahat ng ito ay maliliit lamang. Kumpara, O Diyos, sa kapangyarihan mo, Panginoon. Kumpara sa iyo, Panginoon, you are a big God. Kaya salamat po. Sa gabing ito, O Diyos, pawiin mo ang mga agam-agam. Pawiin mo ang mga takot sa puso ng iyong mga anak. Hayaan mong sa gabing ito,
Tularan nila, Panginoon, ang pamumuhay na meron ng mga Tesalonica. In the name of Jesus. So that we will impact, so that we will become a model, so that many people will be known by you, O God. Ikaw, Panginoon, ay makilala nila sa pamamagitan ng buhay, pananampalataya, meron po kami. Kaya salamat, pagpalain mo po ang bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen and Amen.